humanong na alaga sa Diyos. May gulmaon kamay kay Jesus, pagmatilaan nawaga sa mahal na bebe ng Maria. Si Senyor San Jose, sa ejemplo sa pagkainubuson, pagsali, pagpagkakabuto sa emosyon. Sa pagsugod sa ating Santos Misa, gabay pa, nabihanan ko ang atong kainubuson sa grasya sa Diyos, nagpangayos sa Iyabuli, aguti naman, kami mapainubuson, masinunod, pag may bukos, ng pagsali sa pagbubuto sa Diyos. Kaugod sa ating mga kapriyan sa Jesus de San Carlos, isang ating isa celebrante, Most Reverend Louis Alvenes, Bishop of Baclan, palihog magtitalaga para sa pagsulog sa ating Santos Misa.
kag sa inyo makautod, kag sa matuo sa una sa tulong sa buhat kag sa pagpatumpayan. Sa akong sala, sa akong sala, sa akong natuwa sala. Busa na ako ako kay sa kamalihan ng gihapon, sa tanang alas at mga santos, kag sa inyo makautod, igapon ito ako sa katinuong bukas. Kabay na maluoy sa ng Diyos na magkagagahon sa tanan, kag sa nakatawag ng ato mga sala, doon kita padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Amen. Subuhaan niya akong
San Pablo nga apostol sa mga taga-Roma. Mga utod, ang Dios nagsaad kay Abraham kag sa iya mga kaliwat nga ang kalibutan manginhiya. Ginhimo ini nga saad, hindi kay gintuman ni Abraham ang kasuguan, kundi kay nagtuo siya. Kag ginbaton siya sa Dios, subong isa ka matarong nga tawo. Gani ang saad napasad sa pagtuo. Agud nga maging garantiya ini subong isa ka regalo sa Dios para sa tanan nga mga kaliwat ni Abraham, hindi lamang sa nagatuman sang kasuguan, kundi man sa mga nagatuo subong kay Abraham. Kay si Abraham amo ang amay nga espirituhanon naton tanan. Ang kasulatan nagasiling, ginhimo ko ikaw nga amay sa madamo nga kapungsuran. Gani ang saad matuod sa atubangan sang Dios, ang Dios na gintuuhan ni Abraham. Ang Dios na nabanhaw sa mga minatay, kag sa iya pagmando, ginatuga ang mga butang nga wala pa matuga. Si Abraham nagtuo kag naglaom, bisan nga wala kasing paglaom. Gani, naminamay siya sa madamo na kapungsuran, subong sa ginasiling sa kaluwasan at sulatan. Mangin subong sini kadamo sa imo mga kaliwat. Tungod sini si Abraham, ginapakamatarong sa Dios, paagi sa iya pagtuo. Ang pulong sa Dios. Salamat sa Diyos. Paliyang magtitulungan. Ginuyara sa inyo. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sunod kay San Mateo. Si Jacob amay ni Jose, nga bana ni Maria, nga amo ang iloy ni Jesus, nga ginatawag Kristo. Amo ini ang pagkatawo ni Jesucristo. Ang iya iloy nga si Maria, kalasado na kay Jose. Pero sa wala pa sila makasal, nasakuan ni Maria nga nagabusog na siya
sa gahom sang Espiritu Santo. Si Jose nga kalasadon sa iya, isa ka tawo nga nagahimo sing mataro, pero hindi siya luyag nga mabuhian si Maria sa mga tawo. Gani, ginpakamaayo niya ang pagbiya sa iya sa tago lang. Samtang ginabinag-binag ni Jose ini nga mga butang, ang isa ka anghel sa Ginoo nagpakita sa iya sa damgo nga nagasiling, Jose, kaliwat ni David, hindi ka magkahadlok sa pagpangasawa kay Maria, kay ang Espiritu Santo amo ang naglalang sang ginabuso niya. Mag-aanak siya sing lalaki, kag paghingalanan mo siya kay Jesus, kay magaluwas siya sang iya mga tawo sa ila mga sala. Gani sang pagmata ni Jose, gintuman niya ang ginsiling sang anghel sang Ginoo, kag iya ginpangasawa si Maria. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Kurang Paruko, Reverend Father Jefferson Garces, sa iya mga kaupod, Reverend Father Carlo Dominio, Father Nicolas Sientos, and Father Aristides Rivera, mga pinalakya ng matulan ng mga pari sa atong Honorable Alfredo G. Manangin III, Congressman of the 2nd District, Negros Occidental, Honorable Larvin Hapitosa, City Mayor of Sagay City, Negros Occidental, Honorable Mayor Rafael and Cueva, City Vice Mayor, Sagay City, Negros Occidental, Sangguniang Pangonsol of Sagay City, Dr. Marilyn Maranyon, and family, Mrs. Sonia Sarosa, and family, Mr. Ezekiel Maranyon. Our BBC, PFC, our KK leaders, sa ating mga kamatanon, mga parishioners of St. Joseph Hospital Mary Parish, my dear brothers and sisters, our religious sisters, mayong aga sa inyong tanan. Kag happy fiesta. Kindly greet the person next to you. Say, happy fiesta. Atong palagpakan ng ating Santo Patron sa Jose. Sa National Gallery, wala kong ginkumpaan. Subong na kong ginkumpaan. The Feast of St. Joseph reminds us, first of all, pag-open ni Pope Francis of the Jubilee Hope in Rome last December 2024. Si Pope Francis may hashtag. Kaya translate mo sa Ilonggo yung hashtag, nagasiling, ang tao na wala nagayuhong, wala paglaon. Ang tao na wala nagayuhong, wala paglaon. My dear friends, we know only hope can give us a smile. And hope happens not in the most beautiful day of our life, but it's always in the darkest moments of our struggles that hope happens. And this feast of St. Joseph brings us to one of the greatest gifts of God to us, the family. It is the family where we are rooted and we become who we are. That's how important the family is. And I would like to make a confession. Natabo ko sa Lubanay Sakay, 1966, hindi na pag-calculate ako nila. But 3 years after we left Aliwanay and we settled in Barrio Macao, Baguio City. So the transition from one diocese to the other is just like a pilgrimage of home.
We do not know what will happen to us there, but it's started here, and I became a priest. And ultimately, I was ordained bishop last 2018. And mind you, Governor Maramion, the rest of the family, Bibi Sorosa, everyone, one time we invited him to be our speaker for the good governance. And the whole Diocese of Bacolod, we went to Harbor Reef, and we were treated with a bountiful fiesta. So thank you very much. Today, I fully appreciate Sagay City. Way back when I was 3 years old, what I know is Sagay was Dalusan at the time. Maybe for the old people, so that's Dalusan. I left this place, the city, as Dalusan. And then maybe 50 years after, it became a city, and I appreciate it is so beautiful and very progressive. Thank you for making the city so beautiful, and above all for making St. Joseph as the patron saint. It becomes a real family. St. Joseph was a very silent person. In fact, the Bible, or even the Gospel, did not tell any words coming from the mouth of St. Joseph. A very, very silent person. But in that silence, something so profound happened. Very profound. Because in that silence, he was able to hear the whispers of God. He hears the whispers of God. Only in silence we can listen to the voice of God. And we know the whole story, from Abraham to Jesus up to now. Our faith continues. There was no rupture of the faith. Amo na ang katahon sa aton nga responsible son, ang iyang kaliwat, magkapatayong tugtog sa katapusan. Because Jesus is declared for all of us, he who does the will of my Father is a brother, a sister, a mother to me, meaning kita tanan. Brothers, sisters, parents of Jesus. Very, very important. And we can only realize these things when we pray. Amo na si St. Joseph is the greatest among the greatest saints because of his interior life. Oftentimes we are very external in everything. We want noises. We want a lot of advertisements. I remember one of my visits in one of the farthest place sa aming dito sa Kabangkalan. I have to walk 4 hours. Pag-abot to, pasakak pa lang, wala na sila tarpaulin. Pero sako, sa may, sa bugas, ginilitrahan nila, inilan silang uling. Welcome, Bishop Lee. Welcome, Chief Rolex. I said, these people have no means on how to beautify their welcome, but their hearts were written on that piece of charcoal. And we can just imagine those people are able to listen to the whispers of God. The welcome is most beautiful if it comes from the inner recesses of our hearts. If it just a smile, if it just a greeting, would mean a lot for a person who really expresses that from the deepest recesses of his heart. St. Joseph was able to listen to the whispers of God because his heart
is connected to the heart of God, to Jesus. Imagine mo talang mo, nakita niya din si Jesus, nakugos siya din si Jesus, nahalukan niya din si Jesus. Tanan as a father, he did it for the Son of God. Amo na si San Jose is also the greatest steward. When we speak of stewardship, we mean a person trusted to care. Trusted to care. So diri atong makita as a father, wala siya gabaliwala sa iya obligasyon. The father takes the responsibility. Today, wala ko kabalo, ilang fathers are taking the real responsibility for the family. I remember na isa katatay, pertigid ka pala hubog. One night, hubog-hubogin siya. Nga siya pagkahubog, maglakad siya, isa abante, dua atras. Pertigid ka hubog. Isa abante, dua atras. Pagkabot niya sila balay, sila sa niya asawa, ano pa niya hubog ko? Paano ka nakaabot sa balay? Kaya ngayon mo matigang ng balo. Una, isa, una, duha pa atras, niya nagtalikod ko. Abot man siya gawin. Nagtalikod. Sa married life, it's always a constant adjustment between the wife and the husband throughout the life adjustment. In fact, yunahambang nila first year kung sa marriage. And the first years of marriage, first year, niya ang asawa gahambal, ang bana gapamati. Sa second year sa marriage, ang bana gahambal, ang asawa gapamati. Nasa third year sa ila marriage, ang bana gahambal, ang asawa gahambal, ang kaingon gapamati. At but we see how Saint Joseph took good care of Jesus. In fact, ang iyanganan na Jose, it means increaser, increaser. The gospel describes Jesus. It says, Jesus increases in age, in wisdom, in the love of God, and in the love of the fellow men. Paagi kay San Jose, ginpudloan niya si Jesus. From the beginning up to the end, nakatutong sa pagtudlo sa bata, na nagdakop siya na puno sa Espiritu. Katahon kung atong tatay, makita ta, galuhod, gapangamilyo. Actually, may isa pa dito ang confession. Dapat ang confession sa inyo. I hope mapatawad niyo po. Akong parents actually sa Batista, my mom and my dad, sa Batista sila. Sa balay, in the beginning, ako lang nagkatoliko. So, pagbalik na nagpari ko, to cut the story short, ako nagbunyag kay mami at kay daddy. Wala nang nasulat sa Bible ng santo na nagbunyag siya parents. Pero I baptized my mom and my dad, but they're all gone. I'm happy not because they're gone, but I'm happy because they became Catholics after many years in the priesthood. So, the Rahman, God whispers not just to our parents, but those people who take good care of others. Nagkatuliko ko tungod sa akong maninoy kag maninay. It's not in the family. Peer groups are very good peer groups. Because I joined a prayer group, I entered the seminary, so I'm only mag-whisper ng God sa akin. It's always in the most unconventional moments you don't expect, but God is leading you from place to place. Saint Joseph heard the voice of the angels, the intervention of God,
and he followed up to the end. Up to the end. Oftentimes, atong gina-picture even the church in the iconography, Saint Joseph, tigulang atong ginabutang. But actually, tanawon mo, Joseph, what has in his prime age, when he took Mary as wife, maybe just a little more years older than Mary, amo na ang ginhampal ni Photon Shin sa iya reflection. When you entrust the Son of God to a very young woman, how can you entrust that young woman to the very old? It's not to demean the age, but it's the primacy of the task na ginhatag niya man sa kay St. Joseph. My dear brothers and sisters, as we celebrate this feast of St. Joseph, it reminds us of how to take responsibility and accountability in God. In the Synodal Church, that Pope Francis is trying to really implement all over the world, we know the three things which are so important: communion, mission, participation. Communion is unity, and unity starts in the family. Kanami sa family, you don't need to be edited or revised just as you are. You are loved and accepted. That's the family. Participation. In the family, hindi ka nasubukan. When you love your mom, your dad, your parents, makita mo sila, especially people who are struggling. People who are struggling, their hearts are connected to their mom and dad. Yung nagabaka-baka sa ilalang pagkakulit. Mission, pananalita. The mission is to bring Jesus again to the hearts of each one. Saint Joseph never missed this thing. He offered all his life for God and for Jesus. But the best thing that happened to him is, at the end, he is there. Jesus looking at him with Mama Mary. The very last thing is, we know God is a community. We call God Holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit. But we have also the earthly Trinity. Earthly Trinity. Joseph, Mary, and Jesus. They are the earthly Trinity. Today, the family and the young people are being challenged in many ways, especially the family and the young people. Ang muna nakatahong sa mga ginahambal sa ating Santo Papa, when the old takes good care of the young, and the young takes good care of the old, the church has a future. But if we become indifferent to one another, there will be no future. So today in this feast, we pray for our parents, we pray for our brothers and sisters, we pray for the family, that we too will really be responsible and accountable to one another. In fact, ang ginagawa feeling, maglakata sa kayo, o kung di magkamagkanto, they always think, walang hangga ako yung nanay at tatay. So mas kailangan kabuglay that memory of being loved by mom and dad is more than enough to overcome all those trials. Never forget to pray for our mom and for our dad, for our brothers and sisters. Can we still remember the birthday of the eldest to the youngest? O hindi katagan ang taguntong. Hindi na po sila, may nagtaga-bisita, may nagtaga-greet sa ilang birthday, kaya hindi na takong kabalo. May isa ko amigo ng parit, gawa sila estudyante, kumalang sila, si Padre Raymond and si Padre Raymond sa pakulong ni Asoy. So, the night ni Padre Raymond, one time, nagtanaw ko siya sa kumigo, pero kapit na sila, yung kumigo, ano kasubok din sa iyo. Nga kay
birthday pala sa butog ko kagapon, may kakatakto. Sinigod ako ang mo lang gitna, ano ko bakit kalimutan? Niya ano ka, kapit ko to. Ipaksa siya birthday. Ipaksa siya birthday. Tawag sa isa. Niya nagkakalan ko. Birthday na kagapon. Mga simple, mga kauturan, but it is a reminder for all of us to remember the dates of our loved ones, especially in the family. So to all of us, happy fiesta, Saint Joseph, bless us and intercede for us to make our family be centered on the Lord.
ato sa mga tuod o Ginoo nagtubunan sa kanang pagkasantos. Ganit padala ng Espiritu sa pagpasantos sila mga dulo. Atong mahimili para sa amon. Malawas kadugo sa mga Ginoong Jesucristo. Sa wala ko sa kinutugyan sa mga tayo niya ginabato sing kinabubuko. Iya ginkupa kagin pamihak-pihak ang tinapang. Na nagapasalamat sa iyo. Kaya ginagpanagtag siya maging tutunan nga nagasiling. Magkuha kamutanan kag magkaon kamo sila. Kaya ni mga kumlawas na igatugyan para sa inyo. Suguman pagkatapos ang panihapon, yakin kuha ang kalis na nagpasalamat iwan. Kaginigin palibot siya nang itutunan na nagasiling. Magkuha kamutanan kag mag-inom kamo sa sinikalis. Kay ini ang mga kalis na dugo. Ang dugo sa bago kag walay katapusan na kasultanan. Nga ang ula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawanan sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akong andumanan. Ang misteryo sa pagtuo. Sa iyong pinapay sa kapugi, kaginigkalis sa kaluwasan. Sa pagsaulog naman sa kandumanan, sa pagkamatay at pagkabanhaw sa imong anak. Nagapasalamat man kami sa iyo, kay mo kami ginkapit ng mga tapos sa pagkatupang kag sa pag-alagad sa imong sa siling sakripisyo. Nagapakiluoy kami ng Espiritu Santo magpahiusa sa amon na nag-aambit sa lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo dumduman mong simbahan nga nalabnag sa pagkos nga kalibutan, himpita siya sa pagigugma upod sa among Santo Papa nga si Francisco, sa among obispo nga si Gerardo, ag sa tanan nga mga kaparingan. Dumdumang ang masakop sa mga katilimban, nagkaliwan, may paglaom, mabandaw sila. Dumduman ang tanan nga kalamatay sa iyong pagkabiyan, bato na sila sa pagtanaw sa iyong mga mayaman na nawong. Kaluyin man kami, kaya rin nagatambong, agad maampit namon ang tabuhi wala sa katapusan. Magdayaw, magimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria, Virgen sa Diyos, kay San Jose na yabanan. Upod sa mga apostoles, kag sa tanan ng mga santos, nagpamuot sa imo, paagi sa imo anak na si Jesucristo. Paagi sa iya, karupod sa iya, kagdira sa iya, inahatag sa iyo Diyos kamay na makagagaon sa kaisahan sa Espiritu Santo, ang tanan nga dumog kagimayan sa tanan nga mga tuig sa mga katulikan.